Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Hotman channel, and ang pag-uusap natin today, detalyadong review para dito sa Infinix Note 50 Pro 4G version. And of course, unbox na natin ito. Kita-kita nyo naman. Ito po ang mga kasama niya sa box. Yan, nakikita nyo. And itong kanyang case na ito, itong hard case na ito is kasama na rin po ito sa box. So, actually, ang ganda niya tingnan. No? And very fit. Ang ganda ng pagka-fit. And of course, dito, naka-expose ang antenna lines plus yung ibang parts ng top and bottom ng smartphone. So, tagalin lang natin ito saglit. Medyo mahirap. Kapit na kapit kasi. Yes, fit na fit talaga. And kung mapapansin nyo, meron siya dito sa loob. Kapag gagamit nyo ito, meron siyang magnetic contact point kung saan pwede nyo pong i-charge ito wirelessly. Yes, supported nito ang wireless charging. But, isa-isahin natin yan, okay? So, bago ang lahat, specs muna tayo. So, pagpasensya nyo na yung boses ko medyo pausa. Currently, this is running on Android 15, XOS 15.0.1, and chipset po nito is MediaTek Helio G100 Ultimate, 6nm po yan, up to 2.2 GHz. Yes, this is still 4G dahil dyan sa chipset na yan, okay? Mali G57MC2, same pa rin naman. At itong variant na to is 8GB, 256GB UFS 2.2 na storage. Alright. Para sa iba pang detalye, post nyo na lang itong video kung gusto nyo pang basahin ang kanyang specs. Okay, tutuloy na tayo sa kanyang detalyadong review. Alright. Bago tayo dumiretso sa performance, gusto ko muna ipakita sa inyo konting tour lang kasi ang daming features niya which is nakakatuwa. And this one is, tingin ko, one of the reasons bakit ang solid lang ng smartphone na to. This is, after ko siyang i-unbox, akala ko mawawala na yung pagka-impress ko sa kanya. But this one, I'm gonna show you, okay? So, kung mapapansin nyo, no, meron tayong antenna lines. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang, pero kung di ako nagkakamali, this one is the first ever na Helio G100, okay? Sa linya ng Helio G series, ganito ka premium yung build. This is metal frame. Yes, tandaan nyo, ang nilalagyan lang ng antenna lines ay mga metal frames sa smartphone, okay? That's ultra resilient armor alloy design. And sabi nga sa GSM Marina, this is aerospace grade na material. Sa Helio G series sa chipset, ganito ka premium yung build. Yes, actually paikot po yan, oh. Kita nyo yung antenna lines. So, isa-isay natin. Of course, nandito yung antenna lines. And kung mapapansin nyo, this is also designed by JBL. Okay, tuned by JBL po. We have here the speaker sa taas, the microphone, and mayroon po siyang infrared port, which means pwede po siyang gamitin as remote. Dito sa kaliwa, wala po ibang nakalagay na pindutan or anything, just antenna lines again. And then dito sa baba naman, nandito yung SIM tray slot. Open lang natin saglit para makita nyo. Pati SIM tray slot fit na fit. So meron lang tayong dual SIM card, non-expandable storage. Okay? Dual SIM po yan. Ang gamit natin dito is Smart 5G SIM. And of course, syempre, tinest din natin yan. Pero mamaya, papakita ko sa inyo. And then we have the main microphone. USB Type-C 2.0. Supported po nito ang OTG and the main speaker, of course. And then sa kanan, finally, another antenna lines. Solid po. And we have here the power button with a yellow accent. Ganda rin naman, no? Yung attention to details lang na natutuwa talaga hanggang ngayon. Para sa Helio G series, ito ang pinaka-premium sa lahat ng premium pagdating sa build quality. Dito sa likod naman, hindi ako sure kung metal or plastic. I can't really figure out kung ano to. Pero the good thing about this is, ang ganda po ng kanyang finish. Yes, hindi siya glossy. So that means hindi halata yung mga fingerprint smudges ng mga daliri natin. Okay? And if ever man, kung talagang maselan kayo, tandaan, meron po siyang kasama sa box na hard case na supported na rin ang wireless charging. Yeah, just in case na gumagamit kayo ng wireless charging, okay? Yun, of course, the Infinix branding nandito. And ito naman ang kanyang camera module. So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong parang tatlong camera dito. Pero syempre, yung 50 megapixel lang talaga ang pinaka-main dyan, which supports OIS. And then, dito is, I believe, yung kanyang halo, kung saan parang pwede siyang connect sa notifications para just in case na kapag nakalagay lang sa table na nakatalikod, pwede po siyang malaman na may notifications or messages na dumating using that. Pero mamaya papakita ko sa inyo. And of course, meron tayo ditong dalawang LED flash, not dual tone. I think single tone lang yan, pero dalawa nga lang. So I believe maliwanag talaga yan. Okay. Again, overall design. Sa design pa lang po ito, bibigyan ko to ng 9 out of 10 sa design. Premium build and premium materials yung ginamit. Wow. Okay? And look at that display. Sobrang nipis niya, no? Sobrang nipis niyan. But anyway, move on na tayo sa performance.
Sa performance, again, this is MediaTek Helio G100, 6nm 2.2 GHz. Ang Antutu score niya is 425,000. Not bad. Pwede na for casual users. And of course, 130,000 po yung kanyang CPU. And as usual, nasa 70,000 ang GPU. The rest, yung memory and user experience. Okay? Siyempre, tinest natin siya na actual sa gaming. Sa Mobile Legends, set natin siya sa Super FPS. Yan na po yung pinaka-sagad niya. Super FPS and Ultra Graphics. In fairness, eto matutuwa kayo, stable po siya at 70 to 80 FPS and 40 degrees Celsius lang. So, ang ganda po ng kanyang heat dissipation, yung kanyang thermal management, okay, siguro dahil sa design, I don't know. Pero kung ano man ang ginawa ni Infinix dito, ang solid. And of course, napansin ko rin na iba rito ang optimization na ginamit nila sa software. Sa mahigit 1 linggo ko na siyang ginagamit ngayon. Hindi ito yung XOS or Infinix OS na nakasanayan ko. Hindi ito yon. Mas maganda ito, mas optimized. And I hope na hindi na nila ito baguhin. Lagi ng ganito. So right now, as of recording this video, itong kanyang version ng XOS is ang solid, okay? Point out ko lang yun kasi kahit ako nagtaka rin ako bakit ang taas ng FPS dito ng ibang mga games, okay? And speaking of mataas ang FPS, eto pa, Wild Rift, League of Legends po ito. Sinet ko siya sa custom low graphics of course, tapos 120 FPS na frame rate dapat and medium resolution. Yan, nakita nyo dyan. Ito ang impressive sa kanya. Nag-run siya at 100 FPS. Yun nga lang, 41 degrees Celsius. Diba? 100 FPS sa Wild Rift. Konti na lang sasagad niya ng 120 FPS. That's impressive para sa software. Current na software version niya na dito na nakalagay sa phone na to. Okay? Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Sinet natin siya sa low graphics, high FPS. Yan lang currently ang nakukuha nating sagad. Pero in fairness, stable po siya sa 60 FPS at ang baba lang ng temperature, 36 degrees Celsius. Again, ang ganda ng thermal management dito ng Infinix Note 50 Pro 4G. Finally, sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa smooth graphics and ultra FPS. Dito medyo nagfa-fluctuate siya around 39 to 60 FPS. Pero most of the time, I believe nasa 40 to 50 FPS talaga yung pinaka performance siya, which okay lang naman kasi that's ultra FPS na at smooth graphics. 39 degrees Celsius din po ang temperature ha. So ang solid. And kung mapapansin nyo, meron tayong gaming mode. Yan, makikita nyo kung saan pwede natin siyang i-adjust from balance to performance mode. Actually, pwede ko naman pakita sa inyo nga pala ng actual. Kung mga Mobile Legends user lang kayo, solid po ito. Sobra-sobra po ito. Ang solid lang. Ayan. Ito po yung kanyang game mode. Swipe lang from dito sa kaliwa and then you can go for power saving, equilibrium, and then performance mode. Okay, hindi lang po yan ang kanyang features. Tagayin na natin yung volume. Pag bumaba pa po kayo, ito pa po nga pwede nyo pang gawin dito sa kanyang gaming mode. Meron po tayo memory cleanup, screen record of course. May magugustuhan dito yung iba yung pagpapalit daw ng audio. Usually sa ibang brand lang meron, pero currently meron na rin sa Infinix esports grade control. Yan, pwede nyo pong itaas ang sensitivity ng touch and then swipe responsiveness. You can adjust hanggang sagad na or yung normal lang. That's up to you. Bahala ka kung anong gusto mo dyan na control. Pero again, that's esports grades control. Tapos bypass charging just in case na gusto mo na hindi masyado malaspag agad yung battery. Diretso na yung kuryente from charger to motherboard na agad. Hindi na dadaan sa battery. That's bypass charging for you. Na-activate po siya. Actually, itong feature na to hindi lang dito nagagamit. Pwede rin sa ibang apps which is good. And then off-screen gaming, yung notification just in case na ayaw magpa-istorbo, pwede din yung i-hide. And then ito yung magic voice changer kung saan pwede nyo po papalitan yung mga voice nyo while naglalaro kayo ng games. Dito mismo sa smartphone na to, meron pong at least 1, 2, 3, 4 free voices. Free pang bago ng voice po ninyo. Babae, Penny, Hana, and then Leo. Kayo pong bahala dyan. Not really a gamer, pero at least meron kayong ganitong feature para sa mga content creator dyan na game streamers. And then graphic enhancement, kung gusto nyo isagad sa realistic yung graphics nya, pwede po supported ng game mode. And then meron tayong tilt controls kung saan pwede po kayong magdagdag ng commands, yan, while pinagagalaw nyo lang yung phone. So another parang extra button, pero this one is gesture ang gagamitin nyo. I-tilt nyo siya and then gagawin niya yung gusto nyo, yung inisahin nyo na actions or movements. And then finally, the magic button, which kung saan pwede nyo gamitin ito mga volume buttons, ito, para maging extra gaming button. Guess nyo?
So, plus and minus button, pwede nyo idagdag. Like, kunwari, gusto nyo pag pinipindot nyo itong up button, babaril siya. Or magre-release ng magic, kung ano man yung games na nilalaro nyo, pwede nyo pong iset dito. So, ang solid lang na may mga ganun siyang feature ngayon sa gaming mode. Mas advanced na nga siya, ika nga. And of course, dito nyo rin actually makikita, again, yung FPS niya while gaming. So, kita nyo sa Mobile Legends, nakakuha tayo ng at least 90 FPS dito. Pero pag during gaming, more on 80 FPS lang yan. Still, that's higher than 60 FPS na usual. Okay? So, yun po yung gaming mode. As for Helio G100 performance, this is actually impressive. Hindi dahil dun sa mismong Helio G100, kundi dahil sa operating system na nilagay nila, which is, I think, very optimized. Ang impressive lang kasi, at least this time, nagagamit nila na maayos yung software nila. That's an improvement, okay? And now, speaking of performance na sinamahan ng optimization, lipat tayo saglit sa battery. This has 5,000 milliamp hour battery. Yes, and supported po nito hanggang 90 watts charging. Wired po yun, and then sa wireless naman, using this, pwede nyo pong i-charge siya. Supported niya hanggang 30 watts wireless charging. Again, supported din niya ang bypass charging. Pakita ko lang sa inyo saglit para may proof tayo. Under battery settings, battery and power saving, and then pag dito sa battery health charging, there, the charging speed, you can check your battery health. Meron na pong indicator ng battery health dito. Custom charging, just in case na gusto nyo mas magtagal lang inyong battery, you can set yung maximum ng level ng battery. And then, charging speed, you can go for smart charge, low temperature, okay? Low temperature yung pinaka-slow charging niya. Reverse wireless charging, yes, ay supported din nga pala niya yung reverse wireless charging, pero gamitin nyo lang to sa mga low powered lang na mga, wag kapwa smartphone kasi sigurado ubos agad ang battery nyo. Gamitin nyo lang at least, wag yung phone. Gamitin nyo lang sa mga smartwatch nyo, sa mga earbuds. If supported din ng mga smartwatch and earbuds nyo yung wireless charging. Pero that's nice. Supported niya. And then, of course, the bypass charging. Pwede nyo po siyang i-on every time kahit hindi kayo nag-gaming. Good. Meron din siyang reverse wired charging. Gusto mong i-charge talaga ang smartphone ng kaibigan mo or yung isa mo pang smartphone, pwede po niyang gawin yun. Pwede siyang gawin as power bank. And of course, papakita ko sa inyo yung PC Mark. Hindi mawala dito ang PC Mark. Siyempre, dito ko napansin na nag-improve talaga yung software optimization ni Infinix. Why? Dati, hindi ganito kaganda ang resulta na nakukuha natin. Sa full brightness, full volume with internet, that's 8 hours and 29 minutes. Mind you na ang average po ay around 7 hours. This one, 8 hours, 29 minutes. That means above average na ngayon yung optimization nyo sa battery. Sa half brightness naman, half volume with internet, 12 hours, 12 minutes. Again, ang average is around 10 hours lang. This is above average na. So, this is a very big improvement kasi dati around 10 to 11 hours lang nakuha natin. Best na yung 11 hours, but this time, nakakakuha na tayo ng 12 hours and 12 minutes. That's an improvement again na napansin ko lang sa Infinix. Familiar naman kayo na ang dami ng Infinix dito na na-review, and I know, sanay na ako na around 10 hours lang talaga yung battery life nila. But this one, good. Very good para sa akin to. This is a welcome change. So, hindi lang sa design sila nag-improve para sa akin, sa tingin ko, pati na rin sa battery and of software optimization. You know? And of course, your experience may vary. Ang naka-install lang po dito is mga social media ko lang. Messenger, Facebook, TikTok, and YouTube. Okay? Meron din bang Instagram? Ayun, may Instagram din pala ako rito. Yan lang po yung mga nandito. So, kung mas marami yung apps nyo, mas marami yung games nyo na iniiwan sa background, eh syempre, mas bababa yung battery endurance nya. Yeah. So, sa akin, basic lang. At least mga 4 to 5 social media apps and a few games. Yun. Again, your experience may vary. Depende po sa gamit nyo. Of course, pagdating sa battery naman, bibigyan ko siya ng at least 8.5 out of 10. Not bad, diba? Maganda. Solid pagdating sa battery. Now, lipat naman tayo saglit sa camera. This has 50 megapixel camera with OIS, and the other one is the 8 megapixel ultra wide. Okay. At syempre, ito ang kanyang mga results. Okay. As you can see, walang pagbabago. Maganda pa rin naman ang resulta. As far as images are concerned, ang solid nito for your social media. Actually, more than enough to for your social media uploads. Ang ganda lang ng kanyang depth of field. Maganda rin yung kanyang dynamic range. Hindi po tayo nagkakaroon ng overexpose or overbright sa background. That's a good thing. And kung mapapansin natin,
natin, slightly saturated yung mga kulay, which means hindi na kailangan ng maraming edit para lang mapaganda ang pictures kasi siya na mismo nagpapaganda. It's actually using an AI technology para ma-improve yung mga images. So, note ko lang, no? Kita nyo overbright yung background. Kuha natin. Overbright siya na. Then, ipaprocess niya. Ang galing, no? Biglang nawala yung overbright. So, gumanda yung depth. Yung nakuha niya yung ano pa sa background. So, yung AI niya rito at yung sensor nag-work talaga na maayos. Kaya nakakakuha tayo ng ganyan kaganda mga shots. Actually, meron dito sa kanyang settings. I will just show you, okay? Ito pa basically ang kanyang camera UI. So, meron tayo for vlogging. Yan, pwede kayong mag-ano ng theme. Video, which supports hanggang 2K at 30 FPS. Just in case na hindi ko nabanggit sa inyo. And papakita ko sa inyo mamaya ng konti ang sample. AI cam, portrait, straight snap, super night mode. Yes, pwede po siya sa gabi sa mga slightly madilim na mga lugar. And the other features, ito po yan. Alright, meron tayong slow motion, time-lapse, dual video, AI GC portrait, Sky Pro, and super macro. Okay. And then of course, ito yung sinasabi ko sa inyo na punta lang kayo dito sa settings and meron po siyang AI portrait enhancer. So doon ko siya nakita na okay, it's using an AI, you know. As for the video, again, this supports 2K at 30 FPS both front and back, and ito po yung resulta ng mga shots. This is 2K at 30 FPS. Supposedly walang OIS pero so andito tayo sa SVD farm. Try gamitin natin yung zoom kung makukuha yung zoom. Makikita 10 times. Okay, and then balik tayo sa 5 times. Yun. Okay. So yan po ang kaya niya. Then balik tayo sa normal 1 times. Again, this is 2K at 30 FPS. So walang OIS pero mukha namang slightly stabilized siya. Ganda rito. SVD farm. Wala pong entrance dito. Free. As long as dito ka rin kakain. Pero kami, dahil hindi naman kakain dito. So gagala lang kami rito. Wala namang entrance eh. Ganda. Now, this is the 1080p 30 FPS na mayroong OIS supposedly. Saan na packet? Packet. So, eto stabilized talagang halata. Oo nga. So, kanina siguro AIS lang. At this one has OIS and EIS pinagsama. So, nice. This is the view of the SVD farm. Dito lang po ito sa Tagaytay. Visit nyo po. Maraming tao ngayon kasi parang bisita iglesia yata kasi April. Yeah. Ganda. And hindi po overexpose yung langit. Kita natin yung totoong blue. Totoo po yung blue na yan. Hindi siya saturated actually. I'm expecting saturated yung blue but no. Natural yung kulay actually. Malapit siya sa natural colors. Okay to. Ganda. Yeah. Kamusta naman yung microphone? Now this is 2K selfie camera po niya. 2K at 30 FPS. Parin hagdan tayo. Pero hindi siya ganoon ka-shaky, no? May konting EIS nga siguro ito. So it's not bad. Try natin umakyat sa taas, off limits pala doon. Try naman natin stabilization na 1080p. So this one 1080p at 30 FPS with stabilization, and yeah, stabilized nga talaga siya. Look at that. And we are walking. How about yung background? Not bad, kita pa rin yung blue. So hindi siya overexposed. Kamusta yung microphone? So as you can see, nag-work po yung kanyang stabilization. Especially kapag bumaba kayo ng 1080p at 30 FPS, meron po siyang OIS and EIS support, which makes the shots, yung mga videos talagang stable. Hindi nga lang flagship level stable, but that's, I think, good enough stable para for most uses lang naman na gagamitin mo habang naglalakad, nag-outing kayo, nag-feature kayo ng mga short vlogs nyo.
okay na po ito. Sapat na po ito. Ika nga, you don't need a flagship phone para maka-experience ng mga matitino or mas maayos na mga video shots and even pictures. Pwede na dito sa Infinix Note 50 Pro 4G. Okay? So overall, bibigyan ko ang camera nito ng 8 out of 10. That's good enough, I think, para sa kanyang price and para sa kanyang mga kayang gawin. And of course, lipat naman tayo sa display. This display is Full HD+, that's 1080p. AMOLED po yan ha. And supported po niya hanggang 144Hz screen refresh rate. Teka, lipat tayo para makita nyo. Nakita nyo sa taas 120, no? Pero that actually can go as high as 144, 144Hz screen refresh rate. Yan. So supported po niya. And the whole time po ha, na nireview ko to from unboxing, sinet ko na agad siya right away sa high. That means sa 144Hz screen refresh rate. So kung makikita nyo siyang nababa like this one, bumaba siya ngayon 60. That's its way para makatipid sa battery. Since wala ka naman ginagawa, naka-steady lang naman yung UI, why not 60Hz screen refresh rate? Pero as soon as tinouch mo yan, usa siya automatic na tumataas yung refresh rate. Okay? And then yung pinaka-UI niya, main UI sa 120 lang. Pero again, naka-fix po siya para malinaw lang sa inyo. Iba dyan, ang hindi alam hanggang ngayon kung paano nag-work ang refresh rate. That's variable refresh rate po ang ginagamit nito, which is good para sa battery ng smartphone. High refresh rate po. And since nandito na rin naman tayo, okay, ito po yung settings ng kanyang display. Yes. Color style, you can choose, siyempre, sinet ko na siya sa bright colored from day 1 pa lang. And you can choose your favorite color temperature. Sa cool color, default, warm color. Pero sa akin, okay na ako sa default color. And then of course, sinet ko siya sa light kasi ginamit ko nga siya sa labas. And also, this display supports up to 10 multi-touch. Pwede po maraming daliri dyan. Mahilig maglaro ng maraming daliri sa screen nila like sa Mobile Legends, Call of Duty, or ano pa mga games dyan. And then sa touch sampling rate, actually solid pang gaming yung touch sampling rate niya kasi 500Hz invoke touch sampling rate and then 250Hz touch sampling rate yung pinaka default niya. 250Hz while yung iba nasa 100 to 150Hz lang. This one 250Hz touch sampling rate, which is very nice, very good po siya kung gaming talaga ang purpose nyo dito. At least, I'm not saying for heavy gamer to at least for casual gaming, pwede na po ito. Again, don't forget, this only has Helio G100, okay? So, don't expect na flagship gaming. Pwede na to for at least Mobile Legends, yung nakita nyo, mataas. Wild Rift, 100 FPS. Call of Duty Mobile, nakakuha tayo ng at least around 60 FPS. Solid na yon para sa akin. For its chipset. So, not really for heavy gamer. Pwede na to ang display niya for usual na casual gamer or mga nanonood sa Netflix and YouTube and other streaming apps na may HDR support. Solid. Yes, supported po nito ang HDR10 and meron din po siyang always on display since this is an AMOLED. And pinakita ko ba sa inyo kanina, meron siyang high brightness mode just in case na talagang tanghalin tapat at sobrang liwanag kailangan nyo sa screen. Pwede nyo po siyang i-turn on. Pero yun nga lang, pag tinan-on nyo yan, mas malakas sa battery. Okay? So, gamitin nyo lang po yan ng may caution. Okay? And gusto ko lang emphasis dito pansinin nyo maigi. Gaano kanipis ang mga gilid niyan. Diba? Kanyang kanipis. So, para ka na lang talagang may hawak ngayon na display. Wala yung smartphone. Yan na yun Ang nipis Ang solid. Punta tayo sa all white na kuha. Yan Diba? That's art. Look at that. Ganyan kanipis. Yes. Kailan kaya gagawin ni Infinix na nasa loob na ng screen or under display na yung camera? It would have been, glorious sigurado yun. But this one right now, okay na okay. Ang nipis, premium. Not just the build, the display, premium everything. Okay? Now, lipat naman tayo sa audio. Sa audio, meron po tayong dual speaker. Yan. As you can see. And tune po ito na JBL. Bago ko iparinig sa inyo yung sample na tunog, papakita ko lang sa inyo saglit yung mga settings. Of course, meron tayo dito in-ear monitoring na support. Okay? So, IEM, mga users ng IEM, yes, magpakunyagi. Meron na rin dito ngayon sa Infinix Note 50 Pro 4G. And of course, ito na ang kanyang sample sound. And it spread like a virus. Be a friend with the violence. There's blood on my hands. Somebody save me from myself. I'm off of the meds and it might get hideous. Why so serious?
it might get hideous. Why so serious? Okay, di ba? Meron tayong konting hint ng bass and overall rinig natin lahat ng mga highs and lows and mids. Solid. Maganda rin ang loudness, decent for maliit na room. Pwede na po yan. And overall, bibigyan ko ang audio nito ng at least 8 out of 10. Not bad. That's for the audio, okay? Speaking of audio din, sa Bluetooth, meron po itong Bluetooth 5.3 audio codec. Supported po niya ang AAC, SBC, Qualcomm, aptX, HD. Wala pong Qualcomm TWS sadly. Pero meron siyang LDAC, Opus, and LHDC support. So mga high definition din po yun ng mga audio codec para sa Bluetooth, okay? Just in case lang. So, just reminder lang na porket supported nito ang mga ganong katataas na mga codecs is gagana na automatically sa mga earbuds or earphones nyo. So, make sure na supported din ng earbuds and earphones nyo yung mga ganong kataas para both mag-work ng seamless. Okay? So, good job kay Infinix para sa mga high definition audio codec supports. Okay? Connectivity tayo saglit. So, again, Helio G100. So, meron po siyang 4G LTE lang na connection. Supported niya, don't worry, ang VoLTE and VoWiFi. Yes, voice over Wi-Fi. Pwede po rito. Sa mga lagi naman nasa bahay at gumagamit ng Wi-Fi, i-turn on nyo yan para mas maganda ang quality ng calls. Okay? Nagustuhan ko rin dito nga pala, speaking. Pag pumasok dito tayo sa kanyang settings, again, sa SIM settings, supported pa po niyang 2G. Allow 2G. Okay? Akala ko obsolete na to pero supported pa rin niya hanggang ngayon. And that means kapag wala talagang signal, at least meron kayong Edge or GPRS, pwede pa rin kayong makagawa ng emergency calls. 2G is always allowed. Okay? You can turn this off just in case na lagi naman kayo nasa city. Pero sa mga liblib na lugar, I think you should turn this on para medyo, you know, for emergency use, meron kayo magagamit. As for the speed test, ito actual to, papakita ko sa inyo. Wi-Fi muna. Ito po ang kanyang at least speed na mabibigay mo po provide, which para sa akin, okay na to for average use. As expected din sa Helio G100. Yan po. Again, this is, I believe, 5G. Yeah. This is 5G Wi-Fi. 130 megabits per second. Okay. Sa mobile data naman, lipat tayo. Mobile data, ito naman ang kanyang result. By average, dapat makakuha tayo rito ng 10 to 15 Mbps. Hopefully, makikita nyo na ito ay around average lang yata. Yeah. Usual. Mahina po signal dito sa RNM, so expect na mababa po ito talaga. And that's okay. Pasok siya sa average na signal na reception. Good. Pasok siya. Actually, nagamit ko na rin to for a few days. So, nakapanood ako dito ng YouTube and Netflix na maayos. So, yeah, wala pong buffering. Tuloy-tuloy naman. So, good job pa rin naman kay Infinix Note 50 Pro 4G. Just in case hindi ko nabanggit, sa display pala, this supports security wideband level 1. You know. So, yes. So, makakapanood po kayo dito ng full HD with HDR support pa nga sa mga Netflix. Sa mga Netflix and other streaming apps. Okay? And of course, sa GPS accuracy, nakakuha tayo ng 1 to 5 meters. So, okay na rin po ito. Solid na rin ito gamitin para sa mga tropa nating riders. Yes. Okay na okay po ito. Solid, good battery. Tapos, GPS niya is 1 to 5 meters accuracy. Not bad. Not bad din sa signal. So, sa connectivity, bibigyan ko siya ng 7 out of 10 na rating. Okay? Bago tayo matapos, pakita ko lang sa inyo yung iba pa mga features niya. Alam nyo ba na meron po siyang Folax? This is an Infinix AI native app. Yes, pwede po siyang gamitin for call assistant, Folax Smart Touch, translation assistant, writing assistant. Ang dami na niya palang pwedeng gamitin. Marami na siyang purpose ngayon at marami na siyang features. So, may wallpaper generator pa, no? If you try that, gusto ko lang i-try saglit. Parang hindi ko ito nakita nung una. Image reinvention. Try ko nga to. Generate natin. This AI will function. Kailangan meron kayong mobile data or internet. Okay? Uy, look at that. Ang solid. I am now a cyborg. I like this. Ang ganda. Pati yung sa likod, no? Ginawa niyang luma. Of course, future na kasi, diba? So, naging luma na yung background. Yung nasa likod na signage. Okay, Teka, I'll keep this one. Gusto ko to. Pause ko mamaya. Anyway, another feature ng Folax is pwede po siyang tanongin ng mga, you can ask questions here, facts, or anything. Ito po, ginawa natin earlier. Hi, Folax. What is the best chipset this year? Determining the single best chipset of 2025 is difficult.
as the ideal choice depends on individual needs and priorities. However, several sources point to the Qualcomm Snapdragon 8 Elite as a top contender. This chipset boasts significant performance improvements over its predecessor, the Snapdragon 8 Gen 3, and offers cutting-edge features. Other high-performing chipsets from Qualcomm, MediaTek, Apple. So yun po yung Pholax ha. And another feature naman, meron po siya itong smart panel, as you can see. Dito sa smart panel po, supported niya hanggang 2 floating windows ng sabay. Pag ginopen natin, open tayo ng YouTube. Dito sa YouTube, pwede natin po siyang i-adjust yung size. Gusto natin maliit lang, floating lang doon, pwede po. Of course, pwede rin pa rin naman palakihin. I-drag nyo lang dito sa may corner na side. Yes. 2 lang po na floating window supported niya. So, pag lumagpas kayo doon, yung una yung binuksan is mawawala. Yan, pakita ko lang sa inyo paano ito ginagawa ha. Nakadalawa na tayo. Pumindot ka pa ng pangatlo, mawawala yung una, which is yung una yung YouTube. See? So, 2 floating windows lang po ang supported niya, which kailangan nyo tandaan. So, okay naman to for like nag-research kayo. So, at least 2 apps sabay nyo magagamit. Not bad, diba? So, habang nagpo-floating window kayo, actually, pwede nyo naman sabayan din ng isang app. Magbubukas kayo, kunwari na isa pang app. Yan. So, okay lang yun. Bali, magiging parang 3 app ngayon ang ginagamit nyo ng sabay. Diba? Ang solid nun. Pwede yun. For multitasking, para sa mga students, magagamit nyo lalo ito ng maayos. But anyway, close na natin ito. And then this one too, close na natin. So yun, that's smart panel for you. And then, kung mapapansin nyo, meron po tayong dynamic bar. Pagka kino-close natin yan, you know, dynamic bar. While charging, pwede rin po siya ma-activate and other stuff. Kung mapapansin nyo, maganda rin po actually yung kanyang fingerprint. Not the fastest, pero at least accurate naman siya. At least 9 out of 10. Not bad para sa fingerprint. And then, finally, special features niya lang, pakita ko sa inyo saglit. Ito na, last na po ito, promise. Special functions, yun. Floating window, split screen, yes, supported niya. Game mode, smart hub, kids mode, okay. So, kung papagamit nyo sa mga kids to, dito na lang nyo paggamitin sila. Yeah, that's kids mode, okay. You can set some rules and other things inside. Ay, nakalimutan ko itong active halo lighting. Yes, nagagamit natin siya. So, as you can see, you know, kapag sinet nyo siya for notifications, kapag may dumating na message, tutunog po yan. Flash for calls, pulse oximeter, yan, start of games. Yan, pag nag-open kayo ng games, open tayo na isang maliit na games lang. You know, so you know, magagamit nyo po yan, halo lighting for these purposes. Yan, notifications, pwede nyo pong schedule lang, kung gusto nyo schedule lang yung kailan siya nag-on. Notifications, shooting, flash for calls, pulse oximeter, charging, Pholax, yes. So yun po yung mga features niya. So finally, the verdict. So, I know ipo-point out ng mga iba dyan na, Halo G100 lang, Halo G99. Well, I get your point na bakit Halo G series pa rin sa smartphone na ito. Pero, hindi lang naman po kasi yun ang babayaran nyo rito. Ang babayaran nyo rito is this premium build. Usually, mahahanap lang natin ng build na to, itong metal frame na to, with that antenna lines all in all, tapos ganitong design sa mga flagship smartphones, which this really feels and look like a flagship smartphone for me. Look and feel po not really, I'm not saying na ito talaga ay flagship smartphone. Look and feel lang. And actually, totoo rin naman sa kanyang mga materials. But again, this is Halo G100, so you can only expect na casual users ito. For casual users, for gamers, Mobile Legends, pwede na Wild Rift, Call of Duty Mobile, and PUBG Mobile. Pwede na po rito sa smartphone na ito. Also, remind ko lang din kayo na ang ganda rin po ng kanyang battery ngayon. Battery is better na compared to previous versions ng Infinix na dumaan sa akin. Point out ko rin na ang ganda rin ng optimization ngayon ng software nito. So, ang tanong, sulit ba ito? Well, you decide kasi depende sa inyo kung alin ang importante sa inyo. Kung kailangan nyo ba talaga ng gaming flagship level na smartphone, of course, hindi ito yon. But if you like the design, the battery, ganda rin naman ng accuracy ng GPS niya, yung materials na ginamit dito, plus all that features na kasama dito inside the smartphone, kayo na mag-decide kung para sa inyo ito and tingin nyo sulit ito. Pero, yeah. Let's talk about sulitness. Sulit ba sa inyo ito? Sabihin nyo lang sa comment section, okay? As for the price, ito po ang kanyang SRP. Okay? Now, I believe magkakaroon ito ng discounted promo price sa launching niya. So, abangan nyo po yung kung gusto nyo ito at gusto nyo makakuha siya mabili ng mura, abangan nyo po yung promo launch price niya. Okay? Again,
SRP lang po ito at ipipin ko na lang sa comment section kung magkano yung magiging launch price niya and kung hanggang kailan din mag-start and then kung hanggang kailan din matatapos, okay? But right now, I know ito po ang kanyang SRP, okay? So, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, hindi kompleto pero detalyado, as much as possible, tinry ko na i-cover lahat ng features niya. Kung may kulang man, pasensya na, hindi to perfect review. Pero kung na lang, this is again the Infinix Note 50 Pro 4G. Sulit ba sa inyo ito? I'll talk to you again soon.